tahimik, banal, at sagrado sa loob ng isang simbahan. Hindi lang pananampalataya ang ating nararamdaman, kundi pati ang sining na bumabalot sa paligid. Bawat elemento sa loob ng simbahan ay nagpapakita ng mga kwento at paniniwala sa ating Panginoon. Mula sa mga dingding hanggang sa kisame, bawat guhit at kulay ay may kwentong nais iparating. Ang National Shrine of Divine Mercy ay may kita sa Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ito ay kilala sa pambansang dambana ng dakilang awa ng Diyos. Isa itong santuaryo para sa mga debotong naghanap ng kapayapaan, pag-asa at muling paglapit sa Diyos. Unang mapapansin ay ang painting sa kisame at dingding. Napakadetalyado, parang lumang larawan mula sa Biblia. Ang mga painting sa loob ng simbahan ay hindi lamang simpleng dekorasyon, kundi isang paraan ng pagsasalaysay sa bawat kulay, detalye ay may mensahe. Ngayon, kung makikita sa aking likuran, ang mga makukulay na salamin ay tila ordinaryong dekorasyon. Pero kung ito ay lalapitan, makikita na ang mga stained glass ay hindi lang papaganda. Nagsasaalay din ito sa mahalagang kwento mula sa Biblia. Maaaring gamitin ang ganitong uri ng sining upang ipakita ang kwento mula sa Biblia sa pamamagitan ng larawan. At syempre, ang sentro ng simbahan ang altar. Ang disenyo nito ay hindi lang basta-basta. Ang tinatawag na retablo o altar backdrop ay isang likhang sining na sumasalalim sa kasaysayan ng simbahan. Madalas ginagawan ito ng mga ukit na nagtatampok ng mga santo at ito ang nagiging sentro ng ating pagsamba. Ating makikita na hindi lamang sa loob ng simbahan, matatagpuan ang sining na nagpapakita ng pananampalataya. Kung makikita nyo ang nasa likod ko, imposibleng hindi mapansin ang napakalaking imahe ng Divine Mercy. Ito ay sinasabing kasama sa pinakamalaking rebulto sa buong Pilipinas. Maraming deboto ang pumupunta rito hindi lang upang humanga sa ganda ng istruktura, kundi upang maranasan ang diwa ng pananampalataya at pag-asa ng dala nito. Ngayon, makikita sa likod ko ang healing water of Divine Mercy. Ito ay isang banal na tubig na matatagpuan sa isang groto na pinaniniwalaang may himalang kakayahang magpagaling ng pisikal, emosyonal, spiritual na sakit. Maraming deboto ang dumarayo upang manalangin at kumuha ng tubig. Umaasang matanggap ang habag at pagpapagaling mula sa Diyos. Ito ang Our Lady of Lourdes Cave sa National Shrine of the Divine. Ang kuweba na ito ay hindi lamang isang ordinaryong ekstruktura. Ito ay isang makasaysayang sining na sumasalamin sa pananampalataya at debosyon ng maraming tao. Ito ay isang sagradong lugar na dinarayo ng mga deboto para sa pananalangin at pagpapagaling. Habang naglalakad-lakad sa loob ng Divine Mercy Shrine, naisipan naming lumapit sa mga naririto upang alamin kung ano nga ba ang Divine Mercy Shrine para sa kanya bilang isang deboto. Ate Maribel, para po sa inyo, ano po ang special sa Divine Mercy? Dito kasi, mas napili namin magsimba dito kasi parang mas solemn siya, tahimik, at saka parang nakakapag-muni-muni ka ng maayos. Nakaranas na po ba kayo ng himala dito na nasagot po, kunwari po, nasagot po yung hiling nyo, ganun po? Meron naman, kahit papano, maraming beses. Ano po yung himala nyo po? May mga, ano ba yan, naiiyak ako. Huwag na nga. Okay, no, May mga pinipray ka, tapos bigla na lang na-answer. Ano po pangalan nyo? Ako si Caroline Gamboa. Meron po kami mga itatanong po. So, una, para po sa inyo, ano po ang special sa Divine Mercy? Ang special sa Divine Mercy,
at ang aking kaalaman sa halos lahat na napupunta, malaki ang paniniwala na sila ay gagaling sa kanilang sakit kasi yung mga kahilingan nila na pinagdasal nila dito ay totoo namang gumaling at nabago ang buhay nila at umasenso sa lahat ng kahilingan nila ay nasagot naman ng Divine Mercy. Kaya sila patuloy na bumabalik-balik para humiling ulit sa kanilang mga karagdagang pang mga kahilingan sa buhay. Nakaranas na po ba kayo ng himala na nasagot po o yung hiling niyo po? Opo, kung tungkol sa himala ay napakarami pong himala kaya ako ay patuloy sa paglilingkod dito kasi kumbaga yung mga kahilingan ko talagang napapatunayan ko sa sarili ko na nasagot ang mga kahilingan. Tsaka pagdating sa kalusugan, kahit na tayo ay ganito lang ang katapayat, pero naniniwala ako na ang Diyos talagang binibigyan ako ng lakas, pinapagaling sa may panahon na may karamdaman. Yun. Bakit po kayo naglingkod dito sa Divine Mercy? Ako naglilingkod bilang isang lector commentator, yung nagbabasa po ng reading sa misa, yung first reading, salmo, second reading, at panalangin ng bayan. Base sa kanyang mga sagot, hindi lamang sa himala siya naniniwala, kundi pati na rin sa kapayapaan at pananalig na hatid ng Divine Mercy Shrine. Para sa kanya, ito ay isang santuaryo ng pag-asa at katahimikan. Hindi lamang isang palamuti ang mga gawang sining sa loob ng simbahan, ang bawat imahe, ukit at kulay ay may malalim na kahulugan na tumutulong sa mga deboto upang higit na maramdaman ang kanilang pananampalataya. Ang sining ay isang wika ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga larawang ito. Mas naunawaan natin ang kabanalan ng Diyos at ang kanyang mensahe sa atin. Mula sa masusing pagdidisenyo hanggang sa maingat na pagpipinta, ang paggawa ng religious art ay isang proseso ng pananampalataya mismo. Sa huli, ang sining sa loob ng simbahan ay hindi lamang basta obra kung hindi isang pagsamba. Isa itong paalala sa bawat kulay at guhit, may kwentong pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa atin. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga sala. Sa bawat pagpasok natin sa tahanan ng Diyos, huwag nating kalimutan pagmasdan, pahalagahan at ipalaganap ang kwento ng sining na bumabalot dito. Come